May mahigit 250 species ng cinnamon sa buong mundo. Mahigit 20 rito ang matatagpuan sa Pilipinas. Pero sa kasamaang palad, karamihan sa mga species dito sa Pilipinas ang endangered na o nanganganib ng maubos. Kaya gusto ni November na mahanap lahat ng klase ng cinnamon sa bansa bago pa sila mawala. Ayon daw sa isang kwento, gusto ng mga Espanyol na magkaroon ng monopolyo sa cinnamon. Nung nandun ako sa Cebu, may old man na sabi niya maraming cinnamon daw sa kanila before, pero they cut it kasi sanabihan daw sila fake news ng pari na malas ang cinnamon. The reason for that kasi is during the Spaniards' time, and the Portuguese did this also in Malacca, kasi they want na yung locals wag magtanim ng cinnamon kasi they want to control the price of the cinnamon. But there's one group of people na hindi naniwala sa kanila, and these are the IPs. Kasi paano naging malas? Ano nila yun? Gamot nila. So yung DSB originally, IP community talaga ito. 2 tribes nandito. Yung Bukidnon tsaka Ata. So they protected the cinnamon. Ito marahil ang dahilan bakit nawala na lamang bigla ang impormasyon na maraming cinnamon sa Pilipinas. Kakaunting grupo lamang ang nakakaalam nito. Kaningag ang tawag sa cinnamon dito sa Visayas, kalingag sa Luzon, habang karingag sa Mindanao. Sa paglalakad namin, 5 endangered species ng cinnamon ang nakita ni November. So, kita mo, magkaiba bang dahon? Hindi. Magkaiba. Magkaiba. So, this one is cinnamon ebaloy, cinnamon rupestre, and this one cinnamon iners. So, yung shape ng dahon nila magkaiba, diba? Yung size magkaiba din. Yung texture nila magkaiba din. So, this one is very, very important. There's no record now in the Philippines that it is here. It's recorded only in Malaysia. But it's here in the Philippines. This is 100% beta-linalool. So, if you crush this, you smell on it and it hits you, next day ka lang gigising. Patuloy rin ang research nila sa iba't ibang species ng cinnamon sa Pilipinas. With the funding of the OST, we were able to identify the species through collaborating with scientists, taxonomists, and then chemists to identify the chemical characteristics. That's a scientific breakthrough. So what we just need is to find a way how to propagate this in thousands and find a market for the products that we have. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.